Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Yan. Ang gaganda po ng inyong mga ngiti mula rito sa ating pulpito. Purihin ang Panginoon. Ito ang araw na ginawa niya para tayo ay magpuri at luwalhatiin ang kanyang pangalan. Amen. Mula po sa The Messiah Community Church, tinatanggap po natin ang bawat isa sa atin pong pananambahan. Welcome and mabuhay! God is good! Mula po naman sa ating mga online na nasa FB, kayo po ay aming inaanyayahan na mapatuloy po na tayo ay sama-sama na manambahan sa ating buhay na Diyos. Ngayon, dito rin po sa ating kalagitnaan ay inaanyayahan din po namin na tayo po ay manatili sa pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon. At kung maaari po ay ibahagi po natin ang ating gawain ngayong umaga sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, at tulungan po rin natin na sila rin po ay makakilala sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng ating gawain ngayong umaga. Praise the Lord. Mayroon lang po akong tanong. Sino po ang nagse-celebrate ng birthday niya ngayong November? Makitaas po ang kamay. Ayun, meron po. Ayan. Pwede po bang tumayo? Yan. Pwede po bang tumayo? Palakpakan po natin sila. Amen. Huwag po kayong uupo. Okay lang po yan nakatayo. Sino naman po ang nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary ngayong month ng November? Pwede po bang tumayo? Meron po bang nagse-celebrate ng anniversaries? Praise God, meron din po. At sino naman po ang bago na ngayon lang dumalo sa ating gawain? Meron po ba? Okay, meron po. Ngayon, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magbatian ng happy birthday, happy anniversary, welcome sa ating gawain. Praise God! Hallelujah! Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakagandang pagmasdan na ang magkakapatid ay nagbabatian na may ngiti sa kanilang mga labi. Ngayon po, tayo po ay pangungunahan ng ating worship team sa pagsamba sa ating buhay na Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo mag-continue sa ating praise and worship, inaanyayahan ko po kayo na pumikit and mag-pray po kayo saglit. Whatever po, Panginoon, whatever the prayer na sasabihin sa inyo ng Panginoong Diyos. Thank you, Father. We trust in you, Father. We trust in you, Lord. It's so sweet to trust in Jesus and to take Him at His word, just to rest upon His promise and to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him at His word. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more.
so sweet to trust in Jesus and to take Him at His word, just to rest upon His promise and to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, for grace to trust Him more. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We trust in you, Lord God. Allow me to read Psalms 123. I lift up my eyes to you who sit enthroned in heaven. As the eyes of slaves look to the hand of their master, as the eyes of female slave look to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God, till He shows His mercy. Have mercy on us, Lord, have mercy on us. For we have endured no end of contempt. We have endured no end of ridicule from the arrogant, of contempt from the proud. Psalms 124. If the Lord had not been on our side, let Israel say, if the Lord had not been on our side when people attacked us, they would have swallowed us alive. When their anger flared against us, the flood would have engulfed us. The torrent would have swept over us. The raging waters would have swept us away. Praise be to the Lord, who has not let us be torn by their teeth. We have escaped like a bird from the fowler's snare. The snare has been broken, and we have escaped. Psalms 24:8. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of Waters earth would have swept us away. And the things of Waters would have swept us away. And the things Waters would have swept us away. upon Jesus. And the things Waters would have swept us away. And the things Waters would have swept us away. the
ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa po, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Wala kang katulad, O Diyos. Hindi ka nagbabago. Hallelujah. Purihin ka. Dakila ka, O Ama. Hallelujah. Hindi nababawasan ang iyong kapangyarihan. Hindi nauubos ang iyong pag-ibig. Ang biyaya mo laging sapat. Hallelujah.
Hallelujah. Panginoon, sa aming sitwasyon ngayon bilang bansa, tanging ikaw lang ang aming maaasahan. Pagkatapos ng mga lindol, bagyo, panibagong bagyo, at hindi pa natatapos na usapin ng korupsyon, Panginoon, ikaw lang, O Diyos, ang aming maaasahan. Dalangin ko po, Panginoon, sa papalapit na super typhoon, O Diyos, na one. Dalangin namin, O Diyos, huwag pong mangyari yung inaasahan at sinasabi ng mga eksperto, O God. Yung bagyo na papalapit, Panginoon, tunawin mo po ito. Pakalmahin mo, Panginoon, pagkatapos. At dalangin ko, O Diyos, doon sa mga lugar na dadaanan at maapektuhan, yung comfort at yung care na nagmumula sa iyo, ang maranasan po nila. Even yung mga nasalanta nitong nakaraan na bagyo dito sa Cebu at sa iba pang lugar, yun ang dalangin din namin, yung care and comfort mo, O God, ang sumama sa kanila. Dalangin ko rin, Panginoon, na bigyan mo ng wisdom ang mga taong ito na dadaanan ng bagyo, even yung kanilang mga leaders, yung mga LGU, Panginoon namin. Makita nila, O Diyos, wala kaming sagot bakit nangyayari ang mga ito. Ang tangi lang namin alam, sa bawat pangyayari na nakatakdang mangyari, Panginoon, patuloy na naipapahayag ang kadakilaan mo pa rin. At dalangin ko sa bawat isa sa amin, sa kabila po ng mga ganitong pangyayari o personal na pangyayari na hindi namin maintindihan, mas piliin namin magtiwala pa rin sa iyo. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang mga kababayan namin sa Norte, sa Bicol, at sa iba pang probinsya, Panginoon. At patawarin mo kami, O Diyos, sa mga kasalanan namin. Patawarin mo ang aming bayan, Panginoon. Mas pinipili nila magpasalamat sa bundok o sa anumang bagay na siyang nagiging resulta daw, Panginoon, ng paghina o pagkasira ng mga bagyo. Ang katotohanan, ikaw ang lumikha ng mga bundok at lahat ng bagay. Dahil alam mo yung mga bagay na nangyayari at alam mo yung mga ang lahat ng ito, Panginoon, ay hindi aksidente. Ito ay itinatakda mo. Even yung mga kasama namin, Panginoon, na may karamdaman, nilalapit namin sila sa iyo ngayon. Ito man ay mahal namin sa buhay, kaibigan, kakilala, o bawat isa sa amin na may karamdaman. Anumang klase ito, Panginoon, ng sakit, ikaw magbibigay ng kagalingan. At doon sa bawat isa, O Diyos, na merong kaguluhan ng isip, dalangin ko, O Diyos, ikaw po ang maging gabay, ang salita mo ang siyang maging source ng encouragement. At doon sa may mga matinding pangangailangan, ikaw po ang magpuno at ikaw ang maging katugunan. Sa umagang ito, O Diyos, bagamat makulimlim ang aming paligid, pero dalangin ko yung pananampalataya namin patuloy na mag-alab. Ikaw ay dakila, ikaw ay mabuti, at makita ng maraming tao yung kabutihan at kadakilaan mo ay hindi pwedeng i-describe, i-define ng isang pangyayari lang na hindi maganda, O Diyos. Kaya sa umagang ito, patuloy kong dalangin, maranasan namin yung kabutihan mo. Maranasan ng kababayan namin yung kabutihan mo sa kabila na nangyayari sa aming paligid. Sa iyo kami patuloy na tumingin. Sa iyo kami patuloy na maghanap ng pag-asa. At dalangin ko rin, O Diyos, sa umagang ito, yung salita mo na dadalhin ng iyong lingkod, O Diyos, we pray for Pastor Lloyd, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu mo, Panginoon, ang maranasan niya, yung mga salita mo na ipapahayag, O Diyos, magbigay ng encouragement, magbigay ng gabay, at higit sa lahat, patuloy kaming mahamon upang kami ay magpatuloy na sumunod at maglingkod sa iyo.
Salamat po sa umagang ito. Minarapat mo ang bawat isa sa amin ay makarating ng ligtas, at salamat din sa pagkakataon na meron yung iba sa amin mapanood ito ng online. Ano pa mang means, O Diyos, gamitin mong daluyan ng pagpapala ang gawaing ito. Itataas ka namin, papupurihan ka namin sa umagang ito at sa bawat araw ng aming buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo po tayo. Praise the Lord. At sa ating pong pagpapatuloy, ihanda po natin ang ating mga kamay sa pagbibigay. May paalala po sa atin ang salita ng Diyos, ang Biblia, sa Awit, Kabanatang 76 at mga talatang 7 hanggang 8. Ganito po ang sabi, O si Yahweh ay purihin ng lahat sa sandaigdigan, purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. Ang pagpupuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Mula po noon hanggang ngayon, isa sa kalooban ng Diyos na tayo ay magpuri, magpasalamat. At kasama po doon sa pagpupuri at pagpapasalamat ay ang magkaloob sa Kanya. Amen? Kaya po tayo mag-offering. Pero bago po tayo pangunahan ng ating mga ushers offering, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po dahil Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Salamat sa mga kabuhayan, trabaho, at lahat pa ng source ng material blessings at financial blessing. Salamat. Ikaw yung Diyos na hindi nagkukulang. At sa umagang ito, O Diyos, dalangin ko, ano man po, Panginoon, ang maibigay ng iyong anak, dalangin ko, ito ay pagpalain mo. At dalangin ko rin, Panginoon, ang lahat ng ito ay maging daluyan din ng pagpapala upang patuloy na matugunan ang pangangailangan po para sa paglilingkod ng church na to. Purihin ka, O Diyos, at ikaw po magbalik ng pagpapala sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po sa inyong kaloob. At sa umagang ito, patuloy po nating ihanda ang ating puso at isipan sa mapagpalang biyaya ng salita ng Diyos na dadali ng kanyang lingkod, Pastor Lloyd, ang ating pastor, Pastor Lloyd Bartolome. God bless po. Praise the Lord. Good morning po. Bawat isa. Nagpapasalamat po kami sa bawat isa sa inyo last Sunday. Actually, last week, halos kalahati nung last week ay naroon po kami sa Davao at purihin ang Panginoon dahil bukod sa convention na kami po ay naniniwala na nangusap ang Panginoon sa bawat pastors, missionaries, and workers na dumalo doon, ay nagkaroon din ng panahon para magpahinga yung mga pastor. At sino po sa inyo nakapansin or in-announce on Sunday na wala mga pastor dito? Kaya nyo pala eh. Pwede naman pala. Nangungusap pa rin ang Panginoon. Salamat kay Chairman Ega at
Napakaganda ng message last Sunday na dineliver niya. At ngayong umaga, at kagaya po na nabanggit ko, ang Panginoon ay nangusap din doon sa mga pastors doon sa convention. Napakaganda ng Davao. Do parang ordinary lang sa una. Pero what makes Davao special ay siyempre siguro yung nagkaroon ng presidente galing doon. Kahit po yung bahay ni Tatay Digong, tatay nila yun doon eh. Napakasimple lang, napuntahan namin ni na TJ. Napakasimple lang, pero sabi ko, anong pagkakaiba nito sa mga ibang bahay? Walang masyadong pero what makes it special ay tinirehan ng dating presidente. Okay? So, napaka-ordinaryo lang. At ngayong umaga po, gusto kong ibahagi sa inyo yung Bible reading natin ngayon. Nasaan na po ba tayo? Exodus chapter, yung iba chapter 2, yung iba chapter 3. Okay? Doon po tayo pupunta sa chapter 3 na kung saan nangusap ang Panginoon dito kay Moses sa pamamagitan ng isang puno na nagliliyab, the burning bush. At bago ko po basahin itong kwento na ito na ating pagtutunghayan o ating pagbabatayan ng message na aking pinamagatan na bush experience, ayan. Buksan niyo po ang inyong mga Bible dito sa Exodus chapter 3 verses 1 hanggang 12. Muli po natin bibisitahin itong kwento na ito. At mula sa mga kwento na ito o sa kwento na ito ay hanguin natin ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Nabuksan niyo na po ba ang inyong mga Bible? Exodus 3 verses 1 hanggang 12. Samantala, habang nagpapastol si Moses ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakapagtataka naman ito. Titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moses, Moses. Ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moses ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Verse 7. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap ng kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila iligtas. Ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupang mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perseo, Hibita at Jebuseo. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakita ko ang pangaping ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto
ang aking bayang Israel. Sumagot si Moses, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Verse 12, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan, at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Panginoon, hayaan mo po na ang iyong salita na aming pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay mangusap sa puso ng bawat isa, narito man o nanonood sa broadcast na ito. Hayaan mo po, Panginoon, na marinig ng bawat isa sa amin ang iyong tinig, ang iyong pangungusap. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming pagkakataon, pinipili ng Diyos na mangusap, ipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng mga ordinaryong mga bagay. Hindi palaging sa templo, hindi palaging sa engranding pagtitipon, madalas doon sa mga ordinaryong ginagawa natin. Kagaya nitong kwento na ito kay Moses. Nag-aalaga lamang ng hayop, nagpapastol, which is yun yung kanyang routine. Di ba? Ngunit, nangusap ang Diyos, tinagpo siya ng Diyos. At sa message na ito, gusto kong bigyan ng i-pattern doon sa salitang bush, yung ating mga main point. Dahil yan ang turo ng aming coach. Para matandaan yung mga message nyo. Hanggat maaari, merong acronym. Ayan. Ayan. So gamitin natin yung salitang bush dito sa message nito. Ang unang point, ang Panginoon nagpapahayag. There is always a burning revelation ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Doon sa chapter 3 verse 2 nitong kwento na ito, sabi doon, there the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. Nag-aapoy yung punong kahoy na yun na nakita ni Moses, pero hindi natutupok. Hindi naaabo. At ito yung revelation ng Panginoon kay Moses during that time. Pinapahayag niya yung kanyang kabanalan. Pag sinabi natin madalas na nababasa natin sa Bible, yung apoy, nagliliyab. Most of the time, it speaks of God's holiness, self-existence, power. Sa ordinaryo, kapag yung apoy, pinag-usapan, normal lamang na maisip natin, nasisira, natutupok. Di ba? Pero dito, makikita natin doon sa revelation ng Panginoon, sa burning revelation ng Panginoon, it preserves yung punong kahoy na yun. Hindi siya nasusunog. Ganoon katindi, ganoon ka makapangyarihan etong revelation na ito kay Moses. Ito yung larawan ng Panginoon na sinasabi doon sa Hebrews 12:29. He is a consuming fire. Pero though He is a consuming fire, hindi tayo natutupok o hindi tayo nasusunog. Kapag narinig natin ang revelation ng Panginoon, unang-una, God reveals Himself
personally kay Moses dito sa kwento na ito. The angel of the Lord. Personal manifestation ng Diyos para makita o marinig nitong Moses na ito. Kagaya nga po na nabanggit ko kanina, ang Diyos ay kayang gamitin ang pang-araw-araw natin na sitwasyon para iparamdam sa atin kung sino siya. Hindi lamang paglinggo, mga kapatid. Hindi lamang sa loob ng church. Kahit sa inyong mga tahanan o sa ating mga bahay, sa ating pagtatrabaho, God can reveal Himself personally. At yung revelation na ito, when we say God reveals Himself personally, hindi po pwedeng kung paano nag-reveal sa akin, ganun din sa inyo. Personal God nga eh. May personal dealing siya sa atin. Hindi po pwedeng i-pattern nyo sa iba. Bakit kanya? Ganito nag-reveal. Sa akin dapat ganito din. Dito natin nami-miss kung ano ang revelation ng Panginoon kapag hinanap natin yung revelation niya para sa atin doon sa ibang tao. Remember that our God is a personal God. At kapag siya ay nagpahayag, it is a personal thing. Nang mangusap ang Panginoon kay Moses dito sa kwento na ito, mapapansin natin, He called Moses by his name. Moses, Moses. Ganon din po sa atin, mga kapatid. He will call you by your name. Pangalawa, God's presence is holy yet gracious. His holiness demands reverence, but His grace allows sinful man to approach Him. Doon sa verse 5 and 6, makikita natin dito. Yung kabanalan ng Panginoon, minsan, kapag mali or hindi tama yung approach ng tao o natin, imbis na lumapit sa Panginoon, lalayo tayo dahil hindi ako karapat-dapat. Which is yun naman talagang totoo. But God doesn't intend that way. Pinapahayag ng Diyos ang kanyang kabanalan para mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Dahil sa kabila ng kanyang kabanalan, siya ay Diyos na puno ng biyaya at awa. He is the same God who is holy and at the same time gracious. He wants us to approach Him. Gusto ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. His holiness doesn't reject, but it restores. Kagaya ng punong kahoy na yon, doon nasusunog, umaapoy, pero hindi natutupok. Pangatlo, God uses the ordinary for the extraordinary. God met Moses not in Pharaoh's palace, but in a simple desert bush. Maraming pagkakataon, ginagamit ng Panginoon yung mga unusual circumstances, unusual things, para kuhanin ang ating attention. Marami niyan sa Bible, marami niyan sa Old Testament and sa New Testament. Halimbawa nga, itong kay Moses, di ba? Sa Exodus, itong Exodus 3. Okay? Isa pa ay yung sa Numbers 22, verse 21 to 33, yung kay Balaam. Ano ginamit ng Panginoon doon? Yung donkey. Ha? Nagsalita yung donkey. Saan ka ba makakakita ng
donkey na nagsasalita. God can use even the most unexpected source to correct us when we headed in the wrong direction. Malay nyo, yung pews na inuupan nyo, bigla magsalita mamaya dyan. Kay Jonah, ano ginamit ng Lord kay Jonah? Yung storm, yung malaking isda. Okay? Nung siya ay tumatakbo doon sa kanyang pagkatawag, doon sa mga disciples, yung storm, di ba? Nung habang sila ay naroon sa bangka, nangusap ang Panginoon. Kay Elijah, ginamit ng Panginoon yung widow para mag-provide ng kanyang pangangailangan. Maraming pagkakataon, yung mga tao na hindi natin inaasahan na siyang magiging daluyan ng pagpapala ng Lord para sa atin o mangungusap ang Lord, yun yung mga tao na ginagamit niya. Kay Saul, sa Acts chapter 9, yung blinding light, yung nakakabulag na liwanag, nangusap ang Panginoon sa pamagitan na ito. Nagta-travel si Saul, biglang may blinding light na nakita siya o naranasan siya. Minsan, kinakailangan ng Lord na i-disrupt yung ating pagta-travel or maaring paglalakad or anything na ginagawa natin para lamang makuha yung ating attention. At doon sa kanyang paglilingkod ni Paul tsaka ni Silas din, sa Acts 16, yung kanilang pagkakakulong, ginamit ng Panginoon para ipakita yung kanyang kapangyarihan. Kay Peter, ginamit yung tandang para i-call yung kanyang attention. May mga biglaang interruption o delay na ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay para tawagin, kuhanin yung ating atensyon at i-reveal sa atin ang kanyang kapangyarihan. May mga pagkakataon na yung pagkawala ng mahal natin sa buhay or pagkakasakit, which is minsan, ang hirap unawain, Lord, bakit kailangan pa ako magkasakit? Bakit kailangan pang mawala yung mahal ko sa buhay? But that's how God reveal Himself. Naalala ko po nung marinig ko ang tawag ng Panginoon sa aking buhay, it was in Zambales. Previously, no mga nakakaraang mga taon before that, ay palagi or expected na after ng youth camp, may mga youth camp pa noon after ng youth camp, merong mga tatawagin ng Panginoon na magpastor. At sa maraming pagkakataon, ang mga youth camp noon ay palaging sa Bethel, sa Bulacan. Pero during that time, walang Bethel. Hindi kami sa Bethel nag-camp. Doon kami sa Zambales. Pero, hindi kagaya din nung nagbe-Bethel. Kapag Bethel kasi, maraming mga umaattend. Hundreds of young people, kasama yung mga taga-daughter churches natin. At kapag tumawag ang Panginoon, minsan, o during that time, mga panahon ni na Pastor Remar, Pastor Bob, Pastora Gigi, minsan, o during that time, tatawagin 3, 4,
Mga ano talaga, bulto ang pasok ng Bible school nun. Pero during my time, sa Zambales, hindi kagaya noon sa Bethel na ang daming umaattend. Tila nung mag-Zambales kami, tila wala pa kaming 20. Dahil during that time, malayo daw. At I think kapuputok lamang ng pinatubo during that time. Walang masyadong mga nagsamahan. And some leaders during that time ay nag-iisip, tutuloy pa ba natin? Walang 20. Wala namang dumalo. Tila puro taga-Taytay lang kami, walang mga taga-ibang church. Akala ng marami noon, parang sayang. But it was the time when I heard the call of God. Nangusap ang Panginoon kahit kokonti kami. Nangusap ang Panginoon kahit hindi kasing ganda ng Bethel yung lugar. Matutulog ka sa buhangin, yung CR, sawali lamang yung cover, hindi kagaya ng comfort ng isang school o ng isang dormitory o ng isang hotel. But it was not the place. But it was the presence of God during that time. Nangungusap ang Panginoon, mga kapatid. Minsan, pabulong. Minsan, malakas. Minsan, sa church. Minsan, sa bahay. Minsan, sa trabaho. Ang mahalaga, naririnig natin at sensitive tayo doon sa pangungusap ng Panginoon. Kapag nag-uusap ang Panginoon sa atin, yung tugon, dapat unchanging reverence to Him. Sabi doon sa verse 5, sabi ng Panginoon kay Moses, "Do not come any closer," God said. "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground." Ang kabanalan ng Panginoon ay hinihiling or dapat tugunan ng may kabanalan din. Sabi ng Panginoon kay Moses, "Take off your sandals." This is a sign of humility and respect. Siguro kung sa panahon natin ito gagawin or mararanasan natin, tatanggalin mo yung sandals mo, nasa disyerto ka nga. Ha? Sino sa inyo, sa bahay nyo, ugali nyo yung bisita man o kahit kayo, gusto nyo tatanggalin yung yung tsinelas, di ba? Minsan nahihiya tayo, huwag mo na tanggalin. Hindi pa ako nakakapagwalis. Pero yun yung on the part ng bisita or nung pumapasok, it's a sign of humility. Pagrespeto doon sa bahay. So the same thing din dito, sa karanasan ni Moses, sa kanyang part, it is a sign of humility, respect, hindi doon sa lugar, kundi doon sa presensya ng Panginoon. Doon sa kanyang kabanalan. Yung kabanalan ng Panginoon, it defines the encounter. Siya yung nagtatakda, siya yung nagpapahayag kung gaano kahalaga yung pagtatagpo na yon ng Diyos at ni Moses. Bago matanggap ni Moses ang tawag ng Diyos,
Kailangan niya munang kilalanin, maranasan, makita yung kabanalan nitong Diyos na ito. Yung holiness ng Panginoon, ito po yung dapat na maging pundasyon natin o makita natin when God reveals Himself to us. Hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos without reverence, without yung pagkilala na itong Diyos na ito ay banal. Sabi ng Hebrews 12:14, no one can see God without holiness. It defines the encounter. Hindi yung lugar, kundi yung character ng Diyos. Pangalawa, the presence of God transforms the ordinary. Yung disyerto, kung titingnan natin, wala namang maganda. Buhangin, mga tuyong dahon o tuyong-tuyong puno, dahil nga disyerto. Pero nang magpakita ang Panginoon, the desert became a sanctuary. Yung lugar naging banal, yung lugar nagkaroon ng saysay dahil naroroon ang presensya ng Panginoon. It transforms the ordinary desert into a sanctuary. At doon nakatagpo ni Moses ang Panginoon. And thirdly, holiness requires reverent response. Parang hindi masyadong kita yan. Moses was told to remove his sandals, an outward act, symbolizing an inward attitude of humility. Sinabihan si Moses, alisin mo yung sandalyas bilang pagpapakumbaba. God's presence demands that we lay aside what is earthly and approach Him with clean hearts. Sabi ng Psalms 24 verse 3-4, sabi sa Tagalog, sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis, ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Imagine kung tayo ay naimbitahan ng isang presidente o ng isang hari. Siyempre, paghahandaan natin yun. Di ba? Isipin natin kung ano sasabihin natin. I-rehearse natin. O paano tayo kikilos, paano tayo aakto ng may paggalang, may pagkilala doon sa posisyon nung kausap natin. How much more po kung ang ating kakaharapin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. May likha ng langit at lupa. Diyos na tumatawag sa bawat isa sa atin. Hindi tayo approach ng casual lang. Hindi tayo pupunta doon ng basta-basta lang or just lang. Pero maraming pagkakataon, mga kapatid, ganito ang nangyayari sa atin. Halimbawa, pag pumunta tayo sa church para sumamba, there are people who look into a church as a concert arena. Bakit? Yang hinahanap, dapat magaling yung yung worship team. Ha?
Minsan, yan ang bentahe ng ibang church, eh, no? Kaya pinupuntahan, ay, galing ng ano doon, ng worship team doon. Si Gary Valenciano. Sino nga naman ang hindi pupunta doon, di po ba? Nagmumukhang concert ang praise and worship instead of seeking the presence of God. I have nothing against concert, mga kapatid. Yung unang date po namin ni Joanne sa concert, ni Don Moen. Hindi pa kami mag-boyfriend nun. Siguro kaya ako na sinilehans ko po nung ano. Pero when we go to a concert, we're entertained. Pero hindi sa church, mga kapatid. Hindi sa church. Hindi tayo pumupunta sa church para ma-entertain, kundi para mag-worship. Minsan, nagiging casual na lang sa iba. Sa pananalangin, ganun din. Paano nagiging casual tayo sa pananalangin? O nagiging casual ang isang tao sa pananalangin? Alam niyo yung acts? Yung word na acts? Pag nagpe-pray tayo? Ano yung A? Adoration. Yung C. Confession. Yung T. Thanksgiving. Yung S. Supplication. Paano nagiging casual tayo? Nauuna yung S doon sa A. Puro tayo hingi. Puro supplication na lang. Nag-uumpisa ka pa lamang, supplication na kaagad. Mali na spelling ng acts. Nagiging casual na Lord, alam mo naman Alam mo naman na na sinasamba kita Alam mo naman na nagpapasalamat ako sa iyo Nagmamadali tayo kaagad. Sa pagbabasa natin ng Bible, minsan nagiging casual na rin tayo. Sino dito nakakapagbasa ng Exodus chapter 3? O chapter 2? Ayan. O anong verse ang nag-strike sa inyo doon? Maganda hahanapan nyo ng hanapan nyo ng something doon sa sa verse or sa chapter na i-memorize nyo or tatandaan nyo. Maganda yun para hindi lamang basta, okay, nabasa ko na to. Naunawaan nyo ba? Di ba? Or kaya tayo nagbabasa dahil sinabi lang ng ating ni pastor. O naiiwanan na tayo kasi doon sa mga natin, sa cell group natin, ay siya, nakapagbasa ako, hindi. Sige nga, pamasa nga ako. Pero ano yung sinabi ng Panginoon sa inyo? Lifestyle. Nagiging casual na rin ang marami. Kapag linggo, ang ganda, ang bait. Pero pagdating ng Lunes, may trabaho na ako, Christian pa ba ako? Double standard. And even in our service, kahit sabihin natin, we're doing something for the Lord. There are people who serve for recognition, for titles. The ministry becomes a performance, not a worship. Mga kapatid, kapag tayo'y tumugon sa tawag or sa revelation ng Panginoon, it should be an unchanging reverence to His character. Hindi nagbabago yung dinidiman ng Lord na tugon natin. Buong paggalang, pagsasalang-alang sa Kanyang kabanalan.
And it brings me doon sa third point, submissive response. Ano yung pagtugon ni Moses? Sabi dito sa Exodus 3, verse 10, "So now go, and I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt." Pagkatapos ng revelation, tugon ng may paggalang, pupunta tayo doon sa responsibility na binibigay ng Panginoon kay Moses. Maraming pagkakataon, nire-reveal ng Panginoon ng kanyang sarili, hindi para pahangain lang tayo o pasikatan tayo. Maraming pagkakataon, when God reveals Himself, He has something for us to do. He has something for us to do. He sends us to something more worthwhile, more meaningful to do. Pero titingnan natin dito sa kwento na ito, nung una, parang talaga parang Pinoy din siguro to si Moses, Ano ang sagot niya? Sino ba ako? Di ba? Parang marami sa atin, Parang katulad din ng marami sa atin. Who am I that I should go to Pharaoh? Sabi ni Moses. Pero ano sagot ng Panginoon? Verse 11. Ano sabi dito? O doon sa verse 12. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. God reminded Moses that it is not about who Moses is, but who God is. Matthew 28, meron tayong mandate sa bawat Christian, hindi lamang sa mga pastor, hindi lamang sa mga missionary, kundi sa bawat mananampalataya. Ano yung mandate na yun? Go and make disciples. At yun yung ating sinusulong dito sa church. Kaya ka nagsa-cell group, kaya ka binibilang sa cell group, tinuturuan na mag-cell group, ay para magdisipulo. At ang maganda doon sa mandate na yon ay yung last part. Sabi ng Panginoon, "And surely I am with you sometime." Tama ba? Ano sabi doon? "Surely I am with you always." Walang ipapagawa ang Panginoon sa atin nang hindi niya babakapan ng kanyang presensya. Walang iuutos ang Panginoon sa atin na hindi niya titiyakin na sasama siya sa lahat ng pagkakataon sa ating pagtupad doon sa pinapagawa niya sa atin. Ang kinakailangan, bukod doon sa kabanalan ng tugon o doon sa paggalang na tugon natin, is a full submission to what God is calling us to do. Be responsible. Responsible enough to submit to God. Ang Diyos ang nag-i-initiate nung ating ginagawa o nung ating gagawin. Ang Diyos ang tumatawag sa atin para maging kabahagi, kapartner niya. At ang Diyos din ang sasama sa atin para mangyari yung kanyang nais gawin sa pamamagitan natin at doon sa mga tao na kanyang nais natin abutin.
Maraming pagkakataon, hindi yung ability natin ang tinitingnan ng Panginoon, kundi yung availability ng bawat isa. Available ka ba? Ready ka ba sa pagtawag ng Panginoon? Dahil kung available ka, when you submit to God, tiyak yung tulong ng Diyos. His help is reliable. Verse 12, and God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God in this mountain. Pakiramdam ni Moses, wala siyang kakayahan. Pakiramdam ni Moses, hindi siya qualified. Ang sagot ng Panginoon, hindi motivational talk, hindi something na kikilitiin yung kanyang tainga, kundi something that is true, something that is godly, something that is God Himself. I will be with you. I will be with you. Joshua 1:9, ganito din ang kanyang pangako kay Joshua. Nung matapos na yung paglilingkod ni Moses, kilala ng Panginoon si Joshua kung paano kilala din niya tayo. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, be strong and courageous, for the Lord your God will be with you wherever you go. The presence of God is the power for anything that God is asking us to do, or yung mission natin. Moses' calling rests not on skill or strength, but on the promise of divine companionship. Kasama niya ang Panginoon, sapat na yun para siya ay sumunod o para siya ay tumugon sa tawag na ito. Faith precedes the sign. Pag nanampalataya tayo doon sa pinapagawa ng Panginoon, tsaka lamang natin makikita yung signs and wonders, yung kamangha-manghang kayang gawin ng Panginoon. Pero kung wala tayong pananampalataya, mga kapatid, wala tayong makikitang himala. And lastly, when God calls us, ang goal is not just the achievement, not just the result, kundi the ultimate goal is worship. Walang ibang dapat masamba, walang ibang dapat maluwalhati, maliban sa Diyos na sumasama at tumawag sa atin. Tiyak ang tulong ng Panginoon. Tiyak ang kanyang pagsama. Tiyak ang kanyang presensya. When we said, yes, Lord, yes, Lord. Meron tayong kanya-kanyang dahilan marahil kapag narinig natin ang tawag ng Panginoon. Meron tayong mga kanya-kanyang pagdadalawang isip. Pero ang pinapaalala sa atin ng Panginoon, kagaya ng salita niya kay Moses, I will be with you. Sasamahan kita. Sasamahan kita. Hindi kita iwanan. Kapag pakiramdam natin na
hindi tayo nararapat, hindi tayo karapat-dapat sa pinapagawa ng Panginoon, remember His presence. I will be with you. Hindi ko po alam kung ano ang pangungusap ng Panginoon sa inyo sa mga nangyayari na ito sa ating kapanahunan. Or sa inyo mga ordinaryong ginagawa everyday. Meron tayong kanya-kanyang routine. Meron tayong kanya-kanyang pinagkakaabalahan. But one thing is for sure, God can speak to us kahit doon sa mga ordinaryong bagay na yon. Ano yung mga burning bush experience nyo sa Panginoon sa mga nangyayari na ito or sa mga karanasan nyo? I believe God is speaking to each and every one of us. And He is asking us or looking for a response with reverence, with submission, and with reliance doon sa tulong at presensya ng Panginoon. Nice ng Lord, pinapaalala sa atin, maging sensitive tayo. Ano ba yung sinasabi ng Lord sa akin ngayon? And for sure, meron. For sure, meron. Ano ba yung pinapagawa sa akin ng Panginoon? Ano yung iniuutos niya? Nawa, matagpuan tayo ng Lord na tumutugon doon sa pinapagawa niya ng buong pagpapailalim sa kanyang kayang gawin. Let's pray. Hallelujah, hallelujah. Hayaan po natin na ang pagkakataon na ito ay pagkakataon para kausapin natin ang Panginoon. Merong siyang pinapahayag sa atin ngayong umaga. Of course, tiyak meron yun. Yung pangungusap ng Lord na yan ay sa'yo. Maring some ministry na gusto ng Lord na kabilangan mo. Meron siyang pinapakita na gawain or someone na gusto niyang makakilala sa Kanya at ikaw ang Kanyang gagamitin. Maring mahal sa buhay, kaibigan, o kakilala mo na sinasabi ng Lord, sharean mo. Maring sitwasyon na kinabibilangan o kinalalagyan mo, hindi mo maintindihan, bakit ba nangyayari sa akin ito? But God has something to tell us, to tell you. Ano yun? Lord, naririto ako, narito kami. Nakikinig po kami. Panginoon, nahayag ang iyong salita ngayong makapangyarihang salita sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng buhay ni Moses. Salamat dahil ikaw ay Diyos na hindi nakukulong doon sa mga ordinaryong bagay, kundi makapangyarihan kang Diyos at nangungusap ka po sa iyong mga anak sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na marinig ang iyong tinig. Ito man ay pabulong, na pagpapahayag o malakas o sa pamamagitan ng mga nangyayari sa aming kapaligiran. Lord, ang mahalaga, ang importante ay
marinig namin ang iyong tinig, Panginoon. Tulungan mo po kami. Make us sensitive, Lord, sa iyong pagpapahayag at sa aming pagtugon dito, Lord, naroroon yung paggalang namin sa iyong presensya. Naroroon, Lord, yung aming pagpapailalim sa iyong kapangyarihan. At naroroon, Panginoon, yung paghawak namin doon sa pangako mo na hindi mo kami iiwanan. Patuloy ka pong magpakahayag, Lord, yan. Panginoon, maging doon sa mga tao na wala pang pagkakilala sa iyo. Kailangan nila maranasan ka. Kailangan nila makilala ka. We pray, narito man sa sanctuary na ito o nanonood, Lord, doon sa mga wala pang pagkakilala sa iyo, makatagpo ka po nila, Panginoon. Paano mong kinakatagpo ang bawat isa sa amin na nakakilala na sa iyo? Sila din, Panginoon. Katagpuin mo po, Panginoon, ang mga kapatid namin na ito. Makilala ka nila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Inihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. The Lord bless you po. The Lord bless you. Thank you, Pastor Lloyd, doon sa mabiyayang mensahe. Ang sabi po doon, burning bush experience. Sabi doon, God's revealed Himself personally. So, iba-iba po ano. God's presence is holy, yet gracious. Sabi rin doon, God uses ordinary for the extraordinary. Tapos, we need to have a submissive response. Tapos, yung huli po, faith precedes the sign. Ano po pangako ni Lord sa atin? Yung kanyang presensya. Sabi doon, I will be with you always. So, amen. Thank you, Lord, para doon sa mensahe na yun. Ngayon naman po, nasa panahon po tayo ng announcement. Okay, so ulitin ko po, mahalaga po ito. Sino po dito yung mga kalalakihan? Taas po kamay. Hindi po ata. Yun, meron. Sige po. I-announce ko lang po yung ating men's retreat. Ito po ay gaganapin November 28 to 29. Overnight po ito. Gaganapin po ito sa Tanay. Ulitin ko po. Baka makalimutan nyo, November 28 to 29. That's Friday and Saturday. So, yung pong mga kalalakihan na hindi pa po nakakapag-register, meron po tayong registration dyan sa pagpasok. Kung magpalista na po kayo, hanapin nyo lang po si na Robert, yung mga kalalakihan po doon. Kasi we need po ng numbers para po, siyempre, i-prepare natin yung food, yung mga rooms. So, kailangan po magparehistro na po tayo ng maaga. Paalala ko lang po, meron po nga palang registration fee po ito. 800 po. Tapos, meron din po tayong uniform na susuot yung Men on Fire. Mabibili naman po natin yan sa mga kalalakihan dyan. 200 po. Any sizes na po yun. Kahit double X, medium, basta ho, any size, 200 po. Okay? So, mga misis, nakikiusap po uli ako, itulak nyo po yung inyong mga... Gusto nyo po ba bumait yung mga mister nyo? Kahit konti. Sige po, payagan nyo po. Kung pabayaran nyo na para sigurado na po. Okay? So, ayan po. Yan po yung ating yung title po niya ni Promise Keeper. Meron po tayong surprise speaker. Okay? So, ngayon naman po, para naman po sa Messiah Kids, meron po silang presentation. Ito po yung DIY Christmas. DIY.
Do It Yourself. Yun ang title nila, DIY Christmas. Yun po ay gaganapin sa December 21, 4 p.m. Meron po silang mga practices, yung po mga bata. So, yung po mga may apo, anak na mga bata pa, dalhin nyo po doon sa ating The Messiah Kids. Para po sila, mayroon po silang practice after the children's services. So, iniimbita po namin lahat ng mga bata para maka-join po sila dito sa DIY Christmas nila. Ito po ay isang Christmas presentation. Okay. Meron pa po nga pala. Kasi po, di po ba, ang balita po is merong malakas na bagyo na darating. So, if ever lang naman po naman, halimbawa po, bumabaha na sa inyong bahay, wala po kayo mapagparadahan ng mga sasakyan nyo, ino-offer po yung ating lupa sa Manila East, doon sa beside sa SM. Pwede po natin dalhin po doon yung sasakyan natin, if ever lang naman po ng emergency. So siguro po, para po, kasi po, hindi natin masabi, baka bumaha, wala kayong mapaglagyan, baka humalubugan yung inyong mga sasakyan. So, pwede pong gamitin po yun doon. Ano po? Siguro naman po, alam po natin yun. Yun doon po tayo nag-service. Nag-ano po tayo doon. So, yun po, pwede po tayong pumunta ron. Okay, so dahil dyan, tapos na yung aking, ang announcement, dumako naman po tayo sa memory verse. Ayan. Sino po dito yung nakaka-memorize? Pastor, tila may premyo ba? Abunuhan mo muna. Meron pala, meron. Hindi, sasamahan natin yan ng 500. Hindi ho, lilinawin ko. 500 answered prayer. Kala nyo, kasha. Sasamahan po natin ang answered prayer. Okay, sige po. Pakita po natin muna yung ating memory verse. Ano po ba yung memory verse natin na pinamemorize nila ngayon? Ayan. Hebrews 13:6. Maiksi lang. Kayang-kaya to. Sige po. Sino po ang maglalakas loob na gustong makatanggap ng 500? 500 answered prayer. Sige po. Sino po? May premyo po. Sige po ate, tuloy po punta po dito. 500 answers prayer. Sige po. Good morning po. Hebrews 13:6. So we say, with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Hebreo 13:6. Kung kaya malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Amen. Amen po. Okay. Larry, reserve ka lang. Ito si Kuya. Okay, Kuya. Sige po. Recite po natin. Good morning po. Hebreo 13:6. Kaya't malakas ang loob nating, masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Amen. Okay, yan po yung price nyo. Nakagiti si Ate Luming. Ate Luming, halika na. Sige po. Good morning po sa lahat. Memory verse, Hebreo 13, talatang 6. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Amen. Amen. Anyone else? Ayun, doon po sa likod. Ay, marami pa, 2. Larry, okay na. Sige, Larry, meron pa pala. Mag-aabono raw si Pastor Lloyd.
Okay po. Hebrews 13:6. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Amen, amen. Si ate, yung isang tumataas. Ikaw na ba yun? Pastor ka na. Hebrews 13:6. So I say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Amen. Amen. Dari, halika. Keychain from Davao. Halika. From Davao, pero nakalagay doon, I love Boracay. Hebreo 3:6. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Hebrews 13:6. So we can say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Okay, very good. So, siguro po okay na yung mag-memorize. Yun naman pong ating bagong memory verse for today na kakabisaduhin po natin for this week. Okay, ito po ay Exodus chapter 3 verse 14. Basahin po natin. Sabi po, God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Okay, so sa Tagalog naman po, Exodus, basahin po natin, 3:14. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga, sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ko ay ako nga. So yan po yung kakabisaduhin natin. Praise the Lord. So tinatawagan ko na po si Pastor Lloyd. Bago po tayo manalangin, awit po muna tayo. Tayo po tayong lahat. Uwitin po natin ang awit na ito ng may pagtugon sa tawag ng Panginoon, ano man yung kanyang ipapagawa, pinapagawa sa bawat sa atin. Let this be our prayer. He's so sweet to trust in Jesus and to take Him at His word, just to rest upon His promise and to know that said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him.
Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong pangungusap sa amin ngayong umaga. Salamat dahil meron kaming Diyos na puno ng biyaya, puno ng pag-ibig, na po pwede namin pagkatiwalaan ang lahat sa aming mga buhay. At maging sa mga nangyayari sa amin, Lord. Salamat po. Ikaw din ang Diyos na patuloy na nagpapahayag ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagiging Diyos sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng mga pangyayari. Tulungan mo po kami, Panginoon, na palagi naming makita ang iyong kapahayagan na ito. Marinig namin ang iyong tinig sa lahat ng mga nangyayari na ito. At mas lalo kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kahit, Panginoon, sa pagkakataon na ito, may banta ng malakas na bagyo sa aming bayan, we trust in you, Lord. We trust in you, Lord. Iingatan mo po ang bawat isa sa amin. Ingatan mo po, Panginoon, ang bawat Pilipino. Ingatan mo po, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Sa iyo kami nagtitiwala, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, tinatanggap po namin ang dakilang pag-ibig mo, Ama. Ang kaligtasan na tanging si Kristo lamang ang nagkakaloob. Ang pakikipisan, paggabay ng banal na Espiritu. Ito ang sumaatin hanggang sa makita natin ang mukha ng ating Panginoong Yesus. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Dahil po may banta ng bagyo ngayon at medyo dumidilim na po yata sa labas, kakancel po muna natin ang ating Sunday School para po tayo maka-uwi ng safe. Okay? Pagpalain po tayo ng Panginoon. The Lord bless you. The Lord bless you.